Sa sidelines ng Asia-Pacific Economic Cooperation Summit, nilagdaan ang Nuclear Cooperation Agreement o ang tinatawag na 123 Agreement sa pagitan ng Pilipinas at Amerika. Sa panig ng Pilipinas, lumagda si Energy Secretary Rafael Lotilla at sa Amerika naman, si US Secretary of State Antony Blinken. Sa ilalim ng kasunduan, maaari nang mag-export ang Estados Unidos sa Pilipinas ng nuclear materials at technologies, kabilang na ang nuclear fuel, reactors, equipment at special nuclear material. Ayon sa US Secretary of State, malaki ang maitutulong ng nuclear energy sa Pilipinas para matugunan ang pangangailangan ng supply ng kuryente para sa lumalaking populasyon. As peak energy demands are expected to nearly quadruple in the Philippines by 2040, nuclear power can consistently produce enough energy to meet communities' critical needs without emitting more greenhouse gases. In a nation of more than 7,000 islands, small modular reactors, some just the size of a city bus, can generate energy locally and conveniently. Umaasa si Pangulong Marcos para sa agarang pagpapatupad ng kasunduan at agad na mapabilang ang nuclear energy sa pagkukunan ng enerhiya. We see nuclear energy becoming a part of the Philippine energy mix by 2032. And we would be more than happy to pursue this path with the United States as one of our partners. Magpapalakas rin anya ang kasunduan na ito sa alyansa at ugnayan ng Pilipinas at Amerika. The signing of the Philippine-United States Agreement for Cooperation concerning peaceful uses of nuclear energy, or the 123 Agreement, is the first major step in this regard, taking our cooperation on capacity building further and actually opening the doors for U.S. companies to invest and participate in nuclear power projects in the country. Hindi lamang ukol sa power generation ang nilalaman ng Civil Nuclear Cooperation. Makikinabang rin dito ang sektor ng agrikultura, health at water management. Samantala sa naganap naman na APEC Summit ngayong araw, pangunahin ng issue sa climate change at energy security ang naging intervention ni Pangulong Marcos sa informal dialogue. Ang kanyang panawagan, pagtutulungan ng mga bansa upang maging affordable at accessible sa lahat ng renewable energy at maialis o mabawasan na ang paggamit ng fossil fuel. Ibinida rin ng Pangulo ang pagpapaluwag ng pamumuhunan sa Pilipinas sa solar, wind at geothermal sectors.